Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Akong ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad nakita ko'y mga bantay, nagmamanman naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Simula na naman po ng bagong linggo, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo.
Today, my dear friends, July 22, we celebrate the feast of Saint Mary Magdalene. Just a few years ago po, ito ay originally memorial at inelevate po bilang isang kapistahan upang ating gunitain, alalahanin, at meron tayong matutunan tungkol kay Santa Maria Magdalena. Actually, pag-isipan natin to, siya po ay isa sa mga much misunderstood na santo sa ating Katoliko-Kristyanong pananampalataya. Siguro kasalanan ni Freddy Aguilar dahil sa kanyang awitin, palagi naiisip si Maria Magdalena ay kalapating mababa ang lipad. Siguro kasalanan din ni Dan Brown ng Da Vinci Code, iniisip na siya ay Mrs. ni Jesus. Marami pang iba pa mga teorya tungkol kay Santa Maria Magdalena. Pero tandaan natin yung salitang Magdalene o Magdalena, hindi po ito apelyido, hindi rin po ito pangalan. Ito ay galing sa lugar kung saan siya naggaling, ang lugar na Magdala. Kaya Saint Mary Magdalene o Mary of Magdala. Sa pagninilay natin ngayon, sino nga ba si Santa Maria Magdalena? Sino nga ba talaga siya? Hindi yung sinasabing kalapating mababa ang lipad. Kasi madalas sinasabi, ay siya yung prostitute, tapos siya yung nahuli nakikiapid. Maraming mga teorya. Sinasabi siya yung babae na nagpunas noong paa ni Jesus, inanoint ng oil gamit ang kanyang buhok. At yan na nga, si Dan Brown sinabi, Mrs. daw ni Jesus. Hindi po yun kahit ano pong gawin natin, taktakin pa natin ang Biblia, hindi po yun si Santa Maria Magdalena. Sino nga ba talaga siya? Tatlong letter F, madaling tandaan. Unang letter F is forgiven. Sa Gospel of St. Luke, nabanggit po na si Maria Magdalena ay hinilom, pinagaling ni Jesus, pinalayas ang 7 demonyo. Alam niyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, pag sinabing inaalihan ka, sinasapian ka ng demonyo, ibig sabihin meron kang matinding buhay ng kasalanan. Siya, 7, gano katindi yun? Sobra siguro. Pero makikita natin mga kapatid na dito sa enkwentro ni Maria Magdalena at ni Jesus, pinatawad siya. Mary Magdalene received forgiveness. By Jesus driving away the 7 demons from her, it symbolizes she received the gift of forgiveness. Lahat naman po tayo mga kapatid, ito pong pinakamagandang regalong pwede natin matanggap, pagpapatawad. Pagpapatawad mula sa Diyos. At magandang paalala din to sa atin mga kapatid. Pahalagahan natin ang pagpapatawad, lalo na po yung nakukuha natin sa sakramento ng kumpisal. Ahay! Kapatid, kailan ka huli nagkumpisal? Maganda ba ang kumpisal natin? Buo ba sa ating kalooban? Lagi nating hangarin ang regalo at biyaya ng pagpapatawad mula sa Diyos, katulad ng naranasan ni Maria Magdalena. Forgiven. Pangalawang letter F is friend. Si Maria Magdalena po ay mayroong napakalapit na relasyon kay Jesus. Kaya po nung resurrection, hindi ba, ang akala ni Maria Magdalena hardinero. Tapos nakita niya, si Jesus pala, tinawag niyang Rabboni, guro. Pero para kay Jesus, hindi lamang estudyante si Maria Magdalena. Siya ay isang kaibigan. Maganda po yung salitang kaibigan. Sa gitna ng salitang kaibigan ay salitang ibig. At ito magandang paalala din po sa atin. Ang pagsunod kay Jesus, dapat magdulot ng pakikipagkaibigan sa Kanya. Following Jesus should lead us to the next level of relationship, developing a personal friendship with Jesus. Friend ba natin si Jesus? Aba, ang friend nandyan, sa good times and the bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for, di ba? Ang magkakaibigan, hindi lamang sa ginhawa, pero kahit sa hirap at sakit, at minsan pa kay kamalasan ng buhay, andyan ang kaibigan. Si Jesus, turing sa ating kaibigan, pero kaibigan din ba ang turing natin kay Jesus? O baka nilalapitan lamang natin siya pag nasa alanganin na tayo? Hindi ata tunay na kaibigan yon. At ito, si Maria Magdalena, a friend of Jesus. May personal, malalim, mapagmahal
na relasyon. Pangatlong at panghuling letter F is finder. Si Maria Magdalena is a finder of the risen Lord. Tandaan natin, no si Jesus ay muling nabuhay, si Maria Magdalena ang unang-unang nakatagpo kay Jesus. At maganda yung bilin ni Jesus noli me tangere. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako para sa iyo lang. Ako'y para sa lahat. Kaya nararapat lamang ibalita mo sa mga alagad na ako ay muling nabuhay. Kaya siya tinatawag na apostle to the apostles She found a way to share the good news of the risen Christ, not only to herself, but also to more people. Magandang invitation sa atin to. Kapag nahanap natin si Jesus, tulungan din nating mahanap ng iba si Jesus. Tayo nawa ay maging tagapagturo kay Jesus. Tayo nawa ay maging gabay ng mga tao patungo kay Jesus, katulad ni Maria Magdalena. Tatlong letter F, yan si Maria Magdalena, madaling tandaan. Forgiven, friend, finder. Tayo'y pinatawad ng Diyos para tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya, relasyon ng pagmamahalan. At nang sa gayon, kapag natagpuan siya, dalhin natin ang bawat isa patungo kay Jesus. Tara, magdasal tayo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa biyaya ng santong katulad ni Maria Magdalena. Oo, siya man ay may buhay ng kasalanan katulad namin, ngunit pinatawad, higit sa lahat, nagkaroon ng pagkakaibigan, at sa huli ay pinagtagpo at ginawang tagapagturo patungo kay Jesus. Nawa matuto kami sa kwento ni Maria Magdalena, magsumikap sa kabanalan, lahat kami may pag-asa na magbago, at higit sa lahat, dalhin namin ang bawat isa patungo sa iyo. Hinili namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat ng mga kababaihan. Sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena, isa sa mga prominenteng kababaihan na naging kaibigan ni Jesus. Aba, syempre, hamon sa atin, ang ating pakikipagkaibigan ay para sa lahat. So, shout out po sa lahat ng mga women, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga kababaihan, mga kapatid na babae, mga kabarkada, mga kaibigan. Maraming salamat po sa pakikipagkaibigan at nawa, kami po ay palaging magdala sa inyo patungo kay Jesus. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.